Ay, magandang araw sa lahat at sa mga tagapakinig natin sa gabi ay magandang gabi naman. At andito tayo ngayon sa ating latest video update ng construction ng SIDC o Samal Davao City Connector Bridge. Ito yung pinaka-asam-asam na tulay natin dito sa Davao Region at saka buong Mindanao. At ang mapapanood ninyo ngayon ay ang umabot na ang drilling ng mga pile foundations dito sa ating shoreline at malapit na siya doon inland. Actually, inland ay nakatayo na ang napakaraming mga bridge piers at tapos na rin ang kanyang trabaho sa substructure. At ito, dahil nag-umpisa sila dito, doon mismo sa pinakamalalim. At nandito na sila ngayon, umabot na sa pinaka-shoreline ng pile foundations or substructure construction. So hindi na magtatagal ito ay magsitayuan na rin dito ang mga bridge piers na nandito sa katubigan ng Pakiputan Strait. At makikita natin ngayon ay hinahakot na nga ng tatlo ang teamwork dito. Itong palabas na dump truck ay magtatapon na yan ng mga hinukay dito sa area na ito ng bridge piers. Ito yung pinakaunang dalawang poste ng higanting tulay na ito dito sa shoreline mismo. At dinagdagan pa ng isang nagiging quartet na ito. Nagiging quartet ang trabaho dito kasi kasama na ang itong telescopic crane naman na naghahakot, nagdidiskarga ng mga metal rebars para sa kanyang RCC o Reinforced Concrete Cement ng pile foundations. At kitang-kita natin na napakalinis ng trabaho nila. Makikita mo yan sa klase ng tubig na pwede mong paglangoyan dyan yung tubig. Dahil nga sa kanilang method of construction na itong mga pile foundations na ito ay napaluuban ito ng mga pile casing na mga bakal, makakapal na bakal. Kaya wala kang makitang dumi dyan na galing sa drilling rig. Kasi nga itong makikita natin, itong drilling rig, ayan ano ito DPS dampot pukol salo. Ang sumasalo nito yung dump truck yan galing sa ilalim, yan ang nahukay niya. Yan yung sa bucket ng drilling rig yung matalim na bucket ng drilling rig. Although hindi masyadong malaki siya, mga ano lang yata ito mga 4 feet, pero ang diameter nito malaki rin, mga siguro mahigit 2 to 3 meters ang diameter. Malaki yan, maliit lang tingnan sa malayo, pero napakalaki ng bucket na yan. At dyan nga pinupundo niya sa isang malaking bucket naman kung saan doon kinukuha ng backhoe at kinakarga niya naman sa dump truck at itinatapon nila. Malayo ang tapunan dito dahil matagal ang pagbalik ng mga dump truck. Ayan ibinuslo na naman ng drilling rig sa ilalim. Makikita natin yan yung lalim na nagawa na niya. Ito sa umaga ito inumpisahan at sa araw na ito
isang pile foundations ang tinatrabaho nila. Makikita natin yan mamaya kung gaano nakalalim ang nahukay niya sa pamamagitan ng tingin natin doon sa waterline ng unang tubo. Ito yung makikita natin yung ina-unload ng telescopic crane naman. Kasi nga, yan o. Kasi dito, ang pinagkaiba sa itong makikita natin, yan yung crane tower. Crane tower dito sa Bucana Bridge naman. Pero isang contractor lang yan, yung Bucana Bridge, at saka dito sa SIDC. Ang ginagamit dito, dahil naka-craneway siya, ang ginagamit ay itong telescopic crane naman. Yan, makikita natin na tumutulong siya sa unloading ng mga rebars para sa reinforced concrete cement ng ating mga pile foundations. Malalim ang pile foundations natin na ginagawa dito kasi umaabot siya ng 120 meters deep down. Kasi hinuhukay nila yan ng 3 strata ng lupa sa ilalim. Ang unang strata, yung soft. Ito yung nasa taas. Ito yung sa surface o yung sa pinakailalim ng katubigan. At ang sunod naman na strata ay yung medium. At yung pangatlo, yun yung hard strata. Yun yung tinutumbok. Doon nila, yun yung kinukuha nila doon ang depth, doon sa hard strata. After so many days or even weeks of soil testing, kung gaano kalalim ba talaga ang gagawin nila ditong mga bridge piers. So according to official sources, ang pinakalalim daw nito, according to the engineers, ay yung 120 meters. Ngayon, labas tayo, galing sa katubigan, dito naman tayo inland. Palabas tayo at ating makikita na palabas na yung paggawa ng mga bridge piers naman, inland. Palabas na, papunta na ng highway sa Lanang. Yung sa harap natin, kung saan nakatigil yung isang SUV na yan yung papunta doon sa tulay sa dagat. At ginagamitan siya ng crawler crane. Yung nakikita natin dinaanan ng tricycle, kaya pala sila gumawa ng kalsada dyan dahil nag-detour na dito ang daanan. Dati dito kung saan nakatayo itong crane. Ngayon kasi dahil madadaanan siya sa paggawa ng mga bridge piers, kaya nag-detour sila, gumawa sila yan. Yang dinaanan ng SUV, detour na yan. Bagong kalsada yan, bagong gawa yan. At dito sa, makikita mo yung hiliran ng mga naglalakihang mga twin piers ng tulay. Galing dito, malapit na yan. Saan tayo nakatayo? Ayan yung dugtong na yan doon sa dagat ng Pakiputan Strait. Yung makikita natin na may nakabisikletang Chinese engineer, yan yung launching craneway niya. Hindi pa yan yung tulay, hindi yan ang tulay. Yan lang yung craneway, launching craneway, para sila makapagtrabaho at hindi na sila gagamit ng mga naglalakihang barge para magkarga ng mga cranes at saka yung mga kung ano-ano pa. Yan makita mo, ang dami na nang nagawa nila, napatayo nilang mga bridge piers at saka ang tibay ng pagkagawa niyan. Malalim din yan, siguro dahil nasa lupa siya, abot din ng mga 50 meters ang lalim niyan. Ito yung isang mas magandang view ng mga bridge piers. At dito siya tatawid papunta na doon sa tulay mismo.
ito yung mga piers ng rampa o yung viaduct niya. Kasi nga umabot ito ng mga 4,000 meters dahil doon sa mga connectors niya na mga ramps at saka mga viaduct. Ito yung eksena, makikita natin, yan yung palabas na. Papunta na yung highway sa Lanang kung saan doon siya mag-letter Y papuntang south at papuntang north. Yung papuntang south, yun yung papunta sa Arcastillo. Yung papuntang north, doon naman siya, doon sa Maharlika Highway. Yan yung daanan dito sa barangay. Ayun ma'am, ito yung pinakabagong ginagawang bridge piers na palabas na, papunta na ng highway. At dito, dahil maraming ang mga nakatira dito, mga mayayaman yan ang likod natin. Papunta yan doon sa tulay mismo sa dagat. At ito naman ang sa harap natin ang papuntang highway kung saan ginagawa na nila. Ito na yung entry at saka exit dito sa highway ng Maharlika Highway o tong sa Lanang. Ayan, pagkatapos ng mga kuha natin dito, ay babalik tayo doon sa ginagawang tulay mismo doon sa dagat. At tatapusin natin at titingnan natin after mahigit 1 oras. Ngayon, balik tayo. Balikan natin ang sa tulay mismo. Yan ang linaw ng tubig Ang linis ng tubig. Kasi nga malinis ang ginagawang trabaho ng CRBC dito. Ito yung construction method na may mga best practices. Yan yung sinasabi nila to mitigate the damages to the environment. At kitang-kita natin ngayon dito sa latest update na ito, ng video update natin, na talagang malinis ang pagkagawa nila sa tulay na ito. Ayan labas na naman yung drilling rig. Meron na namang nahukay yan. Ayan yung tinuturo. Yan yung water line niya. Kung malapit na siya. Ito, unang telescopic din kasi ito. Itong drilling rig na ito. Yan yung unang tubo niya sa drilling. Yan. Tatambak na naman niya doon sa malaking bucket habang naghihintay ng dump truck yung babalik. Yung matagal nga kasi malayo siguro ang kung saan ito itinatambak, saan ang backfilling nito, malayo yun sigurado dahil matagal ang pagbabalik ng mga dump truck. So yan yung kita mo yung klase ng trabaho nila. Yan yung dapat ang pag-aralan ng ating mga enhinyero, hindi lang yung kung ano-ano ang mga nasa isip ng ating mga engineers. Nakakahiya tayo. Sa totoo lang, nakakahiya ang ating construction method. Kasi nga, dito, kita na natin kung paano sila gumagawa. Tayo naman, alam mo, nagkakaroon kasi ng comparison yan But we must learn, we should learn. Ito yung mga best practices na ginagawa ng mga foreign assisted projects natin dito sa Davao City at saka buong Pilipinas. Ma-China man yan or Japan. Kasi ito, mga 2-3 months ago, lampas na sila ng 40%. Doon sa Samal, meron ng nakatayong mga bridge piers. Yan. Meron ng bridge piers doon na nakatayo sa dagat.
So malaking traang nagawa. Isipin mo, mga more than 50% na ito, abot na siguro ito ng 60%. Kaya malamang hindi pa matatapos ang 2027, baka meron na tayong tulay papuntang Samal. Ito yung pinakamahabang tulay na ginawa dito sa Davao Region. At ito yung pinakaasam-asam na magdudulot ng pag-asinso sa kabuhayan ng mga taga-Samal at ng buong Davao Region. Yan o, sumasayaw yung drilling rig o. At tingin ko walang walang lunch break. May dumating na truck, yan, nagdi-deliver yan ng mga rebars. At ang ginagawa nila dito ay dugtong-dugtong pa rin yung mga rebars. Kasi napakalalim. Sipin mo, 120 meters ang lalim ng pile foundations. Hindi kakayanin yan ng kahit ng mga telescopic crane. Kaya yan ng telescopic crane. Yung lalim na 120 meters. Sa Bukana Bridge, ang ginamit nila doon yung mga 60-tonner na mga crawler cranes at saka yung mga tower cranes. Kasi nga doon, abot lang hanggang 70 meters ang lalim ng mga pile foundations. Napakalalim. Itong 120 meters, napakalalim na yan. At may nakapagsabi pa na doon mismo sa may kantiladong parte ng dagat, doon mismo sa kanyang navigational clearance, doon in the middle of the bridge, ay umabot daw yata ng 200 meters ang lalim. Ang alam natin officially from official sources, doon sa navigational clearance ng tulay na ito in the middle of the 1 kilometer bridge, itong tulay lang mismo, itong tulay sa dagat, 1 kilometro lang ito mismo. Umabot siya ng 4 kilometers dahil sa mga rampa niya. Ang daming rampa niya, ang daming mga viaduct niya. Meron pa siya doon sa Samal mismo, sa isla, meron pa siyang roundabout. So maganda nga ito. Doon yung kanina, yung fan natin doon, makikita natin kung saan ilalagay yung meron ding cable stayed, meron ding mga kable yan doon in the middle of the bridge kung saan magkakaroon ng pylon yan na ang tindig niyan hanggang 73 meters. So napakaganda tingnan yan kung ganon ang tulay na ito. So dito, habang nakikita natin kanina o mamayang konti sa ating video, ay palabas na yung mga construction workers na mga Pilipino. Ang mga ginamit nila dito mga construction workers sa kanilang welding works ay mga Pilipino. Mga construction workers natin na mga Pilipino, pag nasa labas sila, nasa abroad, yung kung sino ang gumagawa sa Dubai, karamihan dyan mga Filipino engineers at saka mga Filipino construction workers. Pag nasa labas sila, ang gagaling nila. At dito nga, kasi exploited exploited itong mga contractors na mga Pilipino sa lumalabas na mga issue ngayon ay nakakahiya. Kahit na anong galing ng mga Pilipino, kung they are not treated very well, hindi lalabas ang galing niyan. Ito, yung sa Bukana Bridge, maraming mga Filipino construction workers dyan. Magaling tayo mga Pilipino if we are treated well, if we are treated as humanely as possible. Kagaya nung mga kikitain natin sana na dapat sa atin na kinakaltas pa dahil sa corruption na yan. Di ba? Kaya ang gagaling ng mga Pilipino pag nasa labas, dito
sa mga nangyaring mga issues ngayon, nakakahiya. Balik tayo dito bago tayo may magagalit na naman sa atin at tatakutin na naman tayo ng kung sinong Herodes dyan. Ito, balik tayo dito sa construction ng tulay. Yan. Ang paglabas niyan, makikita mo na after 1 hour, binalikan nga natin or mahigit isang oras, bumalik tayo galing doon sa pagkuha natin sa labas sa ginagawang construction din doon sa kanyang mga viaduct. Ayan o. Sumasayaw ang drilling rig. Sumasayaw para tambak naman niya yung nakuha niya doon sa ilalim. At pagdating naman ng backhoe, ikakarga na naman ng backhoe yan. Kaya ito malinis na trabaho. Ito ang malinis na trabaho. Ito ang gayahin natin. Kaya naman natin ito why not? Iba nga lang ang iniisip natin. Kung paano natin paano natin binababoy ang isang it's supposed to be engineering is supposed to be a works of honesty and integrity. Kaya ang labas ng trabaho, makikita mo rin Kitang-kita mo rin Tingnan mo yung mga kalsada natin. Yung mga nakatagong kalsada sa bukid, tingnan mo. Kung paano nila ginagawa yan. Kung giyon sa nila pag sinipangkong ng ilang mga trabaho sa kalsada. Walang integrity. Ang trabaho natin dito sa Pilipinas, tingnan mo yung mga lumalabas na mga isyu ngayon. Napakasagwa, nakakahiya. Yung iba, ghost pa nga Budget tayo ng budget.